Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising si Zaza na nananakit ang ilang bahagi ng katawan. Wala na si Drake sa tabi niya. Disappointment filled her. Tumingin siya sa labas ng bintana pero wala naman doon ang isip niya. Hindi siya makapaniwalang ibinigay niya ang sarili niya kay Drake kagabi. Hindi lang minsan. Kinapa niya sa dibdib ang pagsisisi sa nangyari. Subalit wala siyang madamang ganoon. She loved him. She had always loved him. Painful though it was, wala siya magagawa kundi tanggapin sa malaon at madali ay maghihiwalay sila. Tataglayin niya sa alaala ang panahong magkasama sila. Iyon ang mahalaga. Bumangon siya at pumasok sa banyo. Makalipas ang kalahating oras ay nakabihis na siya at bumaba. Dumiretso siya sa teresa at umaasang naroon si Drake. Hindi niya alam kung paano ito pakiharapan pagkatapos na nangyari sa kanila. But she had to face him sooner or later. Subalit walang tao sa teresa. Kahit almusal ay walang nakahanda roon. Then she heard voice below. Dumungaw siya at sa ibaba ay naroon si Drake. Nakatalikod at nakaakbay sa isang babae. Pareho nakatanaw ang mga ito sa lake. Para sa iyong ginawa kong pagpapakasal, Cybele, narinig niyang sinabi nito. Malaking salapi na kasalalay at hindi ako makapapayag na hindi maipagkaloob sa iyo iyon. Inihilig ng babae ang ulo sa balikat ni Drake. How long will you stay married? Asked Cybele. Matagal bago sumagot si Drake. Ang usapan namin ay 4 hanggang 6 na buwan. Itinuwid nito ang ulo tumingin dito. Pero sabi mo'y naibigay na sa iyo ang kopya ng testamento at naisali na kay Tita Lourdes ang lahat ng ari-arian ni Roldan. Totoo naman, pero hindi ko gusto magkaroon ng dahilan ang kabilang panig na ikontesta ang file annulment or legal separation or whatever it is, Drake. Putol nito sa sinasabi ni Drake. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Nasa pangalan na ni Tita Lourdes ang lahat ng ari-arian ni Roldan. If it was possible to die at that moment, Esperanza would have died already. Kung nasaktan siya sa paglayo ni Drake noong bata pa siya, ay walang katumbas ang sakit na naramdaman niya ngayon. Sakit at galit. The bastard took advantage of her last night. Nagmamadali siyang bumalik sa kabahayan. Nasalubong niya si Manang Luisa na umangat ng kilay at may ngiti sa mga labi. Pumanhik siya sa itaas at kinuha ang bag niya. Pagkatapos ay muling bumaba at hinanap ang biyanan. Naroon ito sa harapang bahay. Mula sa pagkalaykay sa mga halaman ay nag-angat ng katawan si Lourdes na makita siya. Ngumiti ito. Gising ka na pala, iha. Nasa likod bahay si Drake at kausap si Cybele. Nakita ko po sila, mama. Sinikap niya huwag man lang bumahid ang galit at kapaitan sa tinig niya. Maari ko bang hiramin ang van? Sure, iha. Saan ka patungo? Diyan lang po at may gusto akong bilihin. Ibigay mo kay Zaza ang susi, Tonyo. Utos nito. Hinagka niya sa pisngi ang matandang babae. She bit her lip to keep from crying. Sa kaunting panahon ay natutuhan niyang pahalagahan ang babaeng ito na totoong magiliw sa kanya. Thanks, ma. Paano ngayon iyan? Tanong ni Joanne nang puntahan niya ito sa bahay nito at sabihin dito ang lahat. Nagkabit-balikat siya ng mga balikat. Maari bang dito muna ako sa apartment mo? Pakiusap niya. Natitiyak kong pupuntahan ako ni Drake sa townhouse ko. Of course, welcome ka dito kahit kailan mo gusto. Pero malalaman niya naririto ka, Zaza. Iisa-isahin niyang lahat ang mga kaibigan mo. Bakit hindi na lang kayo mag-usap at linawin mo sa kanya lahat ng pasya mo? Oh, I'll do that. Pero gusto ko pa rin munang manatili rito ng 2 araw. Gusto ko may kasama ako kapag dumating siya. Natatakot akong baka magpatangay ako sa mga kasinungalingan niya, Joanne. Her voice broke. You love him, Zaza. Tumango siya. Pinahira ng kamay ang mga luhang pumatak. Ang tanga ko talaga, no? Hindi na ako nadala. Bata pa ako'y naniwala na ako sa kanya. Ngayon ba namang matanda na ako ganoon pa rin? Joanne sighed.
Hinaplos siya sa balikat. I don't know what to say, Zaza. Maliban noong birthday ni Andy, ay hindi ko nakatagpo minsan man si Drake. Pero ang sabi ni Andy ay mabait at mabuting tao si Drake. Hindi ko sinasabing masama siya. She sniffed. He never promised me anything. Tiniyak niya sa aking purely business ang pagpapakasal namin. But sila me, pumayag dahil umaasa akong sa loob na tinakdang panahon ay baka matutuhan niya akong mahalin. It was entirely my fault, Joanne. Siya, mamaya ay gumimik tayong apat para naman malibang ka. She forced a smile. No, gusto kong manatili muna rito sa bahay mo't mag-isip. Tumango si Joanne at nagsisimpat siyang tinitigan siya. Subalit hindi lumipas ang araw na iyon at dumating si Drake ng bandang hapon. Hello, Joanne. Bati nito nang pagbuksan ni Joanne ng pinto. Nandyan bang asawa ko? Paano mo na lamang? I saw her car. Simpleng sagot nito. His face was grim. Ang mga mata nito'y sinuri ang kabahayan sa pagitan ng pintong hindi pa gaano nabuksan. Please come in. Tatawagin ko si Zaza. Pag-ikot nito'y naroroon na si Zaza sa may puno ng hagdan. Anong ibig sabihin nito, Esperanza? Drake asked angrily. Si Joanne ay matitiktikang iniwan sila. Pati ang mama ay nag-aalala sa iyo ng tanghali na hindi ka pa bumabalik. Iniwan ko ang van ng mama mo sa compound ng Lourdes Films. Hindi ba itinawag sa iyo? Kalmante niyang sagot habang humahakbang palapit dito. Fuck the van, he roared. Bakit ka umalis? Kinabahan siya pero sinikap niyang huwag ipahalata iyon. I want out, Drake. Ayoko ng ganito. Hindi ko kayang tumagal sa kasinungalingan. Tutal ay nasa mama mo na lahat ng ari-arian ng stepfather mo. May kasunduan tayo, Zaza. Paalala nito. His jaw tightened in controlled anger. Mula sa bulsa niya ay ibinigay niya rito ang checking hati sa gitna. Here's your check, Drake. I don't need that. I never had any need of that. May ilang sandaling nawala nang sasabihin si Drake. Nakatitig lang sa checking hindi naman ito inaabot. Ibinagsak niya iyon sa sahig. Are you doing this because of what happened last night? He said softly, and something indefinable crossed his eyes. Something like longing. At muntik nang mapabunghalit ng iyak si Zaza kung hindi niya pinigil ang sarili. Drake, I couldn't help it, Zaza. And I cannot even promise you that I won't make love to you again if you come home with me. I think I am in love with you. Must have loved you since I met you at Andy's house, he said emotionally. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang bababa ng ganoon si Drake para lang bumalik siya. Pain sliced through her heart that she literally held her breath. Hindi siya makapaniwalang sasaktan siya nito sa ganoong paraan. It was so unfair of him. She took a deep breath. Look him in the eyes. You don't have to stoop that low, Drake. Tutuparin kong kasunduan natin. I will stay married to you for 4 months, 6 months at best. But I won't leave with you. I am not your wife. I am the woman you marry for a reason. You can't do this. She smiled bitterly. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Drake. Humakbang ito palapit sa kanya at akma siyang hahawakan. Subalit marahas ang ginawa niyang paghakbang na tila hindi man niya gustong lumapit ang kamay nito sa kanya. She saw him wince. Nakakahiya kay Joanne Drake. Nagtagis ang mga bagang nito. Tumaas ang dibdib sa buntong hininga. This won't be the end of this conversation, Zaza. Sa pagbabalik ko, dito man o saan man, titiyakin kong isasama kitang pauwi sa anumang paraan. Nang makalabas ng apartment si Drake, ay humalagpos ang kontrol ni Zaza at bumalalas ng iyak. Helplessly nilapitan siya ni Joanne. Sa narinig ko, sa nakita ko, Zaza, natitiyak ko nagsasabi ng totoo si Drake. He was as in pain as you are. She smiled through tears. Nakita at narinig ko sila ni Cybele, Zaza. Tumalim ang mukha niya. Pagkatapos ay humakbang patungo sa hagdan. I'll just get my bag. Aalis na rin ako. Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa townhouse at tatawagan kong agency na opisina namin. I'll file an indefinite leave. Then tomorrow, I'll fly back to Hong Kong. Mula roon, tutuloy ako sa Germany. Naniniwala akong babalik si Drake at wala na akong balkasundan na confrontation kanina. Anyway, it's time to meet my niece and nephew. Binuksan ni Drake ang pinto ng condominium unit niya at sumungaw ang ina. Sino kasama ninyo nagtungo rito?
He asked. Si Cybele, ibinabalang niya ako rito at uuwi raw muna siya sandali. Ano ang nangyari, iho? Bakit biglang umalis ang asawa mo? Bumuntong hininga siya at inilatag ang katawan sa mahabang sofa. Hindi ko alam, Mama. Basta sinabi niyang hindi na siya babalik. Why? I don't understand this at all. Sa nakikita ko sa inyong pareho, mahal niyong isa't isa. Matabang na tumawa si Drake. Nasabi ninyo iyan sa loob lamang na 4 na araw na nakilala ninyo si Zaza? Ibinaba ni Lourdes ang bag sa ibabaw ng coffee table at naupo sa katapat ng sofa. Anak, matanda na ako at nakikita ko ang palihim ninyong sulyapan sa isa't isa. Ni hindi mo tinitigan ng ganoon si Cybele, iho. You are fond of her, yes, but you never looked at her like a man in love. Mama, makinig kayo sa sasabihin ko at sasabihin ko sa inyo ang sirkumstansya ng pagpapakasal naming dalawa. Sa pahapyaw ng salita ay ipinagtapat itong katotohanan sa kanilang dalawa ni Zaza. Tumawa ang matandang babae. That's something you will tell to your grandchildren, iho. My God, how foolish you two have been. Kung ang tungkol lang sa testamento ni Roldan, maari mo naman pakasalan si Cybele why didn't you? Dahil hindi siya makikipaghiwalay sa akin pagkatapos maisalin sa inyong lahat ng ari-arian ni Tito Roldan. Matatali ako ng habang buhay sa babaeng hindi ko mahal, Mama. For a man who is so intelligent, you are so dumb, Drake. Walang gusto sa iyo si Cybele. And I have this feeling that subconsciously you know that. Alam niyang kaya ginawa ni Roldan ang testamento ay dahil sa kanya. Papayag siya sa temporary marriage kung inalok mo siya dahil siya rin naman ang makikinabang. Hindi siya kumibo. Wala siyang isasagot sa sinabi ng ina. You married Zaza because you love her, iho. You must have loved her even when she was 15. Hindi mo lang gustong aminin ang damdaming iyon. Bukod pa sa ng panahong iyon, ay mga bata pa kayong pareho. I don't know about that, Mama. Ang kaya ko lang sabihin ay ang damdamin ko sa kanya nito nakalipas na mga araw. Kanina makausap ko siya at ayaw niya sumama pabalik. Natakot akong baka tuloy na siyang mawala. Para may bahagi ng pagkatao ko ang isa-isang inaalis sa akin. He closed his eyes and massaged his temple. Ano sa palagay mong dahilan at umalis siya? I don't know, Mama. He snapped, both in anger and agony. To tell you honestly, we made love last night for the first time. She whispered she loved me. Hindi ko alam kung aware siya na usal niya iyon, but I believed her and have never been so happier in my whole life. At sumikat lang araw ay nag-iba ng pangyayari. It was a statement from Lourdes. She kept quiet for a moment then. Kung hindi ako nagkakamali, ay alam ko kung bakit, Drake. Tumayo ito. Tara, samahan mo ako sa kanya. He groaned. Mama, I know you mean well, and I want her back too, desperately. But please, hayaan mo na muna kami ni Zaza. Magpapalipas lang ako ng 1 hanggang 2 araw at kakausapin ko siyang muli. By then, baka nakapag-isip-isip na siya na mabuti. Take Cybele with you. Nagdikit ang noon niya. What? Tanghali nang dumating siya sa Hong Kong. Pagdating sa hotel na inilaan ng travel agency para sa tour na iyon, ay nagtuloy kaagad si Zaza sa Ocean Park. Hindi niya gustong sayangin ang pagkakataon. Kailangan abalahin niya ang sarili. Kung masisiraan ay siya ng bait. Kalahati na ng Ocean Park ang nalibot niya pero wala siya madamang kasiyahan. Mula sa cable car, itinunghayan niya ang nasa ibaba. Bakit walang kulay ang mga bagay? Bakit hindi niya makuhang i-appreciate ang magagandang tanawin na nakikita niya? Tinakpan niya ang bibig upang pigilin ang paghikpi dahil may mga kasabay siya sa cable car. Hating gabi na nang umuwi siya sa hotel, sinadya niyang paguri ng sarili upang makatulog kaagad. Gayunman, nanatili siyang gising hanggang mag-umaga at nakatulog lang nang wala na siyang luhang iiyak. Wake up, sweetheart. May init siyang nalalanghap at tila may humaharang sa hangin na nilalanghap niya. Hindi siya makahinga. Marahas ang ginawa niyang pagmulat ng mga mata at ang paghahabol ng hininga. Para lang malamang may humahalik sa kanya. Marahas niya ito itinulak at ang tangkang pagsigaw ay napigil sa lalamunan niya nang mamulatan si Drake na nakadukwang sa kanya. The last time I remember, natulog ka na nakabra. Ngayon naman, sapatos mo lang ang natanggal mo. Suot mo pa rin ang jeans at t-shirt mo, Zaza. Puno ng kaaliwan ng tinig nito habang nakatunghay sa kanya. Mabilis siyang bumangon. Nananaginip pa siya? Her eyes raked through him with longing. She blinked.
She was a fool if he'd let her see what was inside her heart. Anong ginagawa mo rito? She asked, putting anger in her voice. At paano kang nakapasok? Nagsalubong ang mga kilay nito sa pagkakatitig sa kanya. I wish, sweetheart, na iyang pagmumugto ng mga mata mo ay dahil sa sobrang tulog. Alauna pasado na ng hapon. The pain in his voice didn't miss her, but she chose to ignore it. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Paano ka nakapasok? We arrived here at past 12. I showed the manager a marriage certificate. Tumawag ang judge na nagkasal sa atin at pinatunayan nagsasabi ako na totoo na asawa ko narito sa silid na ito. Pagkuway sumaryoso ito. Hindi mo dapat kinalimutang ilatch ang pinto, Zaza. It's dangerous. Hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari, Drake, she said in a weary voice. Akma siyang tatayo na may magdaan sa isip. You said we. Sino ang kasama mo nagpunta rito? At paano mong nalamang narito ako sa hotel na ito? Drake chuckled, dumukwang at hinagkan siya sa mga labi. Itinulak niya ito bago pa siya bumigay. Isa-isa lang ang tanong, sweetheart. Hindi imposible kung paano ko nalamang naririto ka sa hotel na ito. Sinabi sa akin ni Joanne kung aling agency ang ginamit mo. Traitor. Huwag mong sisihin si Joanne. Pinilit ko siyang kasama si Andy. Besides, naniniwala siyang mahal kita. Nanlisik ang mga matang tinitigan niya ito. At nang akma siya magsasalita, ay inunahan siya. At yung we na tinutukoy ko ay siya. Itinuro nito ang bahagi ng pinto kung saan nakasandal doon ang isang magandang babae. Napasinghap siya ni hindi niya napunang naroroon ito mula pa kanina. Hi, Zaza, the woman said huskily. The kind of voice that Zaza would kill to have. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala noong dumating tayo sa Tagaytay. Manghang pinaglipat-lipat niya ang tingin kay Drake at kay Cybele. Iba't ibang damdamin ang nagpupumigla sa dibdib niya. Isa na roon ang galit. But before she could utter a word, Cybele spoke first. Has your husband told you that I am Roldan's daughter? She sucked her breath. She was gaping at them like fish out of water. Nilingon niya si Drake na nakangiti. She opened her mouth to speak but no words came. Sa nakikita ko, ay malamang na nakaligta ang sabihin nitong lalaking ito. She looked at Drake and gave him a lopsided smile. Albeit overview, brother. Tawagan mo ako kapag maayos na ang lahat. Amused eyes turned to Zaza. Siyaw hipag. Hanggang sa makalabas si Cybele ay nanatiling nakatitig sa pinto si Zaza. Close your mouth, Esperanza. Baka mapasukan ng langaw. Sapat na iyon upang lingunin niya ito. Her eyes flashing fire. Anong ibig sabihin ng lahat na ito, Drake? Pinaglalaroan niyo ba ako? Ang mahal namang laro niyan. Sinagot kong pamasahe ng babaeng iyon, ha? He said, grinning. Plus, hindi babalik ng Pilipinas iyon kung hindi niyo nalilibot ang lahat ng designer shop dito sa Hong Kong. All charged to my account. At dahil sa overview ang tuloy niyon, dapat ay kabahan na ako. Sumandal siya sa headboard ng kama. Hindi niya alam kung anong sasabihin at iisipin. Lumundo ang kutsyon na maupo si Drake. He raised her face to him. Narinig mo ang usapan namin ni Cybele sa garden? He asked softly. Hindi siya sumagot at umiwas ng tingin. Ibinalik ni Drake ang mukha niya paharap dito. Tell me the truth, Zaza, he said softly. Do you love me? Sukat doon ay humulagpos ang lahat ng sama ng loob niya. Pinagsusuntok ito sa dibdib kasabay ng malakas na iyak. Yes, yes, yes! Damn you! At wala kang ginawa kundi saktan ako mula noon hanggang ngayon. May ilang sandaling hinayaan siya ni Drake sa pagsuntok sa dibdib nito. Nang mapagod ay huminto siya. Kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. I'm sorry, sweetheart. I never meant to hurt you then and now. He kissed the top of her head. I love you, Zaza. I really do. Kung alam mo lang kung paano ko natakot na sabihin mong hindi ka na babalik sa atin. She raised teary eyes at him. You love me? Really? Really and truly? Cross my heart and hope to die. He smiled lovingly. When? Why? Nakibit ito ng balikat. Noon, kahapon, ngayon? Hindi ko alam, Zaza. Ang alam ko'y mahal kita. Sabi nga ni Mama, baka noon pa kita mahal at hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil bata ka pa. That might be true. Who knows? Tulad nga ng lyrics ng kantang isinayaw natin noon ng Valentine's party niyo. Fools give you reason. Wise men never try. Happiness flooded her. She had this feeling that she couldn't cope with this kind of happiness
and she would just drop dead. "I am sorry I've jumped into conclusions, Drake," she said regretfully. Pero sinabing minsan ni Manang Luisa na si Cybele ang babaeng dapat mong pakasalan. Pagkatapos ay marinig ko pang pag-uusap ninyo, Drake sighed. Kaya ginawa ni Tito Roldan ang habiling iyon sa testamento niya ay dahil gusto niyang pakasalan ko sa Cybele. Hindi lang niya gustong idiretso sa akin dahil alam niyang tatanggi ako. Ginamit niya si Mama at ang mamanahin ni Roldan. Anong ibig mong sabihin? Anak ba si Cybele ng unang pamilya ng stepfather mo? Umiling si Drake kasabay ng malalim na paghinga. My stepfather was a chronic womanizer, Zaza. At kung sino nakakaalam kung sino sa mga naging babae ang naanakan niya, unless they come forward, ang mother ni Cybele ay ang Vice President ng Lourdes Films. She's a good woman. At kaya hawak niya posisyong iyon ay dahil sa kakayahan niya, hindi dahil minsan siya nagkaroon ng ugnayan kay Roldan. Na maghiwalay sina Roldan at Belinda ay hindi inaasahan ng mama ni Cybele na aalokin siya ng kasal ni Roldan. She wouldn't even agree to marry him when he offered to. She couldn't stand his womanizing. Besides, they were more friends than lovers. Alam ni Mrs. Ilaga na si Mama ang totoong pag-ibig ni Tito Roldan mula noon hanggang sa sandaling namatay ito. Ano naging kinalaman ng mama ni Cybele? Kasama nakatali ang mana na mag-iinang Mrs. Ilagan at Cybele at ng iba pang matatandang tauhan sa Lourdes Films sa kondisyon na kailangan ko mag-asawa upang mauwi sa mama at sa kanila ang mga ari-arian ni Tito Roldan. Ginawa ng stepfather kong kondisyon iyon sa pag-asam si Cybele ang pakakasalan ko. Bakit hindi siya inalok mo? Nasabi mo sa akin minsan na kung tatanggi ako ay si Cybele ang pakakasalan mo. Jealousy lanced through her heart. Hinabig siya nito. Ayoko nang isipin iyon, Zaza. Pero kung hindi ka pumayag, ay baka nga mapilitan kami magpakasal sa isa't isa. Pero iyon lang yun. Pagkatapos ng mga legalities, we will file annulment. Hindi pa naman natutuyo ang tinta sa mga dokumento. She's lovely, Drake. At wala kayong blood relation. Totoo naman, he agreed. Pero magkababata kami at mahal ko siya bilang kapatid. My mother adored her like she was her own. Lumaki si Cybele sa 2 bahay, Zaza. Sa Tagaytay at sa mommy niya. She is lucky for having 2 mothers who both love her. Oh, she is. At alam niya iyon at ginagamit niyang bentahe. He laughed. Pagkatapos ay muli nitong itinaas ang mukha niya tinitigan. Pupunta tayo ng mainland China bukas, sweetheart. At mula roon ay tutuloy tayo ng Germany. Natitaya kong hindi nila alam ng mommy at kuya mo ang tungkol sa atin. Oh, Drake, natitaya kong matutuwa sila. Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito nang bigla mag-angat siya ng muka. Anong ginagawa mo? Isn't it obvious? Naguhubad ka. Drake laughed as excitement raced through her veins. Salamat mga ka-felicidad. Sana nagustuhan niyo ang aming kwento. Ingat at God bless po sa ating lahat. Hanggang sa susunod. Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po.